Ilang taon na ako hindi dumadaan dito, pero grabe naman, ibang-iba na yung kalsada dito. Dami ng lubak. So guys, di kinaya ng lubak yung windshield. Tingnan nyo naman kasi yung kalsada. Napakalubak. Delikado tong kalsada na to. Kasi kanina, straight lang yung dinadaanan namin. Kasya ba? Hindi kasya, Brad? Nakarating na kami dito sa may Cannon Road. Woo! Welcome! Baguio City! Let's go! So guys, what's up? Don Vinci here. Sabi ko na bang good morning to? Kasi alas 12 na ng madaling araw. Itong ride nga pala namin is pupunta kami ng Baguio. First time kong makakasama si Daniel. Saan si Daniel? Ay, si Ian muna. Sige, si Ian tsaka si Daniel. Ayan. Nagamit namin motorcycle is sa akin ADV 160 courtesy of Sir Cray. Salamat Sir Cray para sa pagpairam ng bike mo. And si Daniel naman CBR, nag-iisang bida-bida tsaka taste pogi na CBR. Pero okay lang naman to, hindi naman ganun ka aggressive ang kanyang riding posture. And then si Ian, yung pinaka tibakero namin. Naka Raider 150 Fi. Ang gagawin muna namin is magpapagas. Then bahala na kung ilang oras ang babiyahin namin. Hindi naman kami nagmamadali. At the same time, sana makapunta kami dun sa Benguet Arch. Ano ba? Arch ba o Arc? Yun, basta sana makapunta kami dun. Kasi based sa nakuha kong info, sarado daw ang Cannon Road. Pero sana makapasok kami. So let's go. Eto na, take off na kami. So yun nga, unang destination namin dito sa may gas station. Papa-full tank muna kami. Sana lang magpatuloy yung magandang weather. Kasi way back 2021, umakyat din kami ng Baguio noon gamit ko yung aking ADV 150. And during that time, mga ganito panoorin, November, maganda panahon nung nasa may highest point kami. And speaking of highest point, yes! Highest point nga pala yung babiyahin namin, hindi ng Baguio. So since madilim pa guys, update ko na lang kayo kapag kung ano man mangyari sa biyahe namin. Let's go! A few moments later. Wala po, full tank. Kaya po ba 350? Ayan, okay na po yan. 356 liters. Thank you. So tingnan natin kung hanggang saan nabutin ng ating full tank. Pero suspect ako bago umakyat ng Baguio, magpapagas ulit tayo. Kasi from here, mga 250 kilometers ba? Ang biyahe papuntang Baguio. So reset lang natin yung ating speedometer or odometer. And then, tingnan natin kung saan hangabutin hanggang mag-blink itong Honda ADV 160. Biyahe na ulit kami. So nandito na kami sa may Rojas Boulevard, no? Kaso lintik na yan. Ilang taon na ako hindi dumadaan dito, pero grabe naman, ibang-iba na yung kalsada dito. Dami ng lubak. May mga ginagawang kalsada, may mga lubak na kalsada. Ang iyari. Dati ganda-ganda na itong Rojas Boulevard. Pwede ngayon bigla na lang naging ganito. Dito na kami sa may Giginto, Bulacan. And grabe, nakakatakot mag-ride papuntang norte ngayon. Especially kung manggagaling ka sa may Cavite. Ang daming lubak. Nakipagpasintero kami. Yung mga dating akala ko gaganda ng kalsada, ngayon ang dami ng malulubog, lalo na sa may Rojas Boulevard. Tapos ngayon naman dito sa may Valenzuela hanggang makarating dito sa Giginto. Yung patintero rin kami sa lubak. Grabe, hindi ko in-expect na ganito na pala kalala ngayon dito. Ayan na nga, ito nga sinasabi ko. Putik na yan. Diba? Nawala lang ako sa focus. Nagkaroon na agad ng lubak. Eto na, ang dami na lubak. O, tingnan nyo. Update na lang ulit kung ano mangyayari sa ride namin guys, okay? Many minutes later. So guys, di kinaya ng lubak yung windshield. Umangat yung windshield. Kaya nga walang katapusan. Tingnan mo yung susunod na dadaanan natin, rough road. At wala tayong magagawa, yan lang talaga yung daan Woo! Rough road. Natayuan ko na lang tong Tingnan nyo naman kasi yung kalsado. Napakalubak. Wala, sinisiw ng ADV. Woo! Grabe! Ibang klase ka. Di ko lang kung saan part na kami, no? Di ko lang sa part na to, pero ng kalsada yan, ang buhangin. Ang sakit sa motor kung wala kang clear visor. O nakaangat yung lens mo. Buti na lang, gamit natin yung Axor. Ibang klase Anyway, 3 hours pa mula dito sa lugar namin bago makarating dun sa arko ng Benguet. So medyo mababa pa tong lubakan na dadaanan namin. Nagugutom na rin ako. Eto na, lubak na naman. Oh shoot, aray ko. 15 minutes later. Delikado tong kalsada na to. Kasi kanina, straight lang yung dinadaanan namin. Buti na lang may sasakyan na nakatigil. Kasi kung wala, dire-diretso kami dyan sa kalsada na yan, na sira-sira. Katulad nyo, wala kang signage. Meron man, napaka-unti lang o napakaliit lang.
Hindi mo talaga makikita eh. Kaya dapat di ka makampante dito. Napakadelikado, hindi mo makikita yung mga lubak. Pero pagdating naman ng Tarlac, okay na eh. Wala na masyadong lubak eh. Kaya sana makalagpas na kami dito. Unpredictable na mga lubak. Kasya ba? Hindi kasya, Brad? Dito ko pinadaan ni Google. Tara. Single lang ang pwede. Si Daniel lang ang pwede. Akala ko walang daan dito eh. Kasi yun ang tinuturo ni Google Map. Kaya akala namin, yun nga, road close nakalagay. Pero at least buti, pwede ang single. I mean, single na motor. Di ko na kung saan part na kami, pero parang pupunta na kami ng Tarlac. Kasi medyo maganda na yung kalsada. I mean, wala na masyadong lubak na biglang sumusulpot. Dito na kami sa Tarlac. From here, 2 oras. Time check, 3:20 AM. So possible, mga 5:30 AM, darating kami sa Arco ng Benguet. Sana nga lang din makapunta kami or makapasok kami. Kasi kung hindi, parang nakapanghinayang, di ba? Kasi gusto rin namin magpahinga doon, gusto rin namin mag-picture doon. Especially yung mga kasama ko na first time pa lang nila makapunta sa lugar na yun. Mula dito, 100 kilometers, dire-diretso hanggang makarating doon sa Arco ng Benguet. O tara, bakpakin na natin to. Let's go! So ayan guys, nandito na kami sa may paanan ng Baguio nung tutusin. 15 minutes na lang, doon na kami sa Baguio. Or dito sa may arko ng Benguet. Pero yun nga, sarado kasi ang Cannon Road. Pero try pa rin namin, baka pwede naman pumasok mga motor. Medyo napabilis yung biyahe kasi ganda na ng kalsada mula Tarlac hanggang makarating dito. Yung mga konting lubak, pero hindi naman siya katulad nung Pampanga, Bulacan, ganyan. Kaya kahit pa paano, confident kami or kampante kaming humarurot. Then, update na lang ulit yung guys pag nandun na kami sa Arco ng Benguet. Later. lang yung bokeh, no? Anyway guys, dito na nga pala kami sa may Cannon Road. Napagtanungan namin yung mga locals dito na pwede naman pumasok na dito sa Cannon Road, no? Ayun, 5:03 dito kami sa may nakarating na kami dito sa may Cannon Road. Umalis kami sa Cavite ng 12:30, no? So far, okay din naman yung takbuhan. Kahit na maraming lubak, talagang winaswas na. Wala na pakilaw sa lubak eh. Hindi pinagbigyan yung mga NMAX. Lakas din ng 160, no? Mga na, dumudulo. So yun, kakain lang kami ngayon dito guys. Ayan, breakfast lang. Then, mula dito, 1 oras papunta dun sa transient na tutuloyan namin. Pasensya na nga pala sa aking buhok. Parang pangalit yung buhok ko. So yun, update na lang kapag nasa may Baguio na kami. So ito na guys, going to Baguio na kami. Dito kami dadaan sa Cannon Road. Yun nga, tulad ng nasabi ng mga lokal, okay naman dumaan dito sa Cannon Road. Open na daw siya. Mukhang tatanungin kami dito Opo. Sa Marcos Highway po ang daanan. Sa Marcos Highway po. Oo, sige po. Okay, sige. Thank you po. Bawal pa rin pala dumaan sa Cannon Road pag hindi resident. Oh well. Marcos Highway ang daan natin. Pero okay lang naman. Okay din naman dumaan doon. Medyo mapapalayo nga lang. Kaya kung hindi kayo resident ng Cannon Road, hindi kayo papasukin. Kasi yun, tinahanapan din kayo ng ID. Kung meron kayo ID na naka-address sa Cannon Road, pwede kayo pumasok. Sa Marcos Highway ang daan namin. Let's go! Yo! Woohoo! Nice to see you again, Baguio! Woo! Ganda! Parang ngayon ko na siya na-appreciate Vertical tunnel! Ito na yung tunnel na Tuba Benguet. Ewan ko anong tunnel tawag dito. Woo! Welcome! Baguio City! Let's go! Woo! Sarap! Nakarating na ulit tayo dito sa Baguio. Naalala ko yung first time na pumunta ako dito. Grabe! Napaka-exciting. Kaso nung napunta ko nga dito na nakamotor, nagulan. Ngayon, buti nakikisama yung panahon. Sana magtuloy-tuloy. Kasi mula sa pag-take off namin sa Cavite hanggang makarating dito sa Baguio, wala pa kaming na-experience na ulan. Pero sana magtuloy-tuloy siya. So from here, 25 minutes, makarating na tayo dun sa transient na tutuloyan natin. So pagdating natin sa dulo, hintayin ko sila Daniel. So yun guys, nandito na nga pala kami sa transient na tutuloyan namin. Located to sa Baguio. Ang pangalan ng
transient na to is Pine City Transient House. Yan, nakita ko na siya sa Facebook. Ito yung room pala namin. Yan, kasama ko dito si Daniel. Nasa sa baba siya. Ako dito sa taas. And then, Ako dito sa pinto, tagulan tayo. si Ian solo dito. Ito yung ano ni Ian, kwarto nila. Kasi ito may parang living room. Ano ba? Living room ba tawag doon? Sa sala. Free wifi din. Ito naman yung labas. Pakita ko sa inyo. Parang siyang tree house guys. Ayun. May punong nasa gitna. Tapos parang pinalibutan ng building. Ganyan. Then ito yung view na makikita mo sa labas. Ganda. Parang malasagada rin kung tutuusin. Ito naman yung parkingan dito sa may tapat lang ng transient house. Yung nakuha namin, parang basement siya. Okay lang din naman. Kasi tutulog lang naman kami. Kukunin nga sana namin is yung attic sa pinakataas na itong building. Kaso occupied pa kasi siya. Kaya ang nangyari, yung basement na lang since yun lang naman ang available. Walk of shame ni Daniel. Brad! Hanap mo biskwit! Ito naman yung buong bahay. Pwede kang umakit sa taas, magsiso, ganyan. May kitchen din pala dito, guys. And, ayan, may menu. Ito pala eh. May tubig. Saksak natin. Naghahanap kami ni Ian ng tubig kanina eh. So, ayun. Papahinga lang kami dito. Then, mamaya pupunta naman kami ng Mines View. Bibili ako ng towel. Nakalimutan ko, lentek. Gana lang kami, papahinga lang kami. And then, maya punta kami ng Mines View. Ito-tour namin kayo dun, guys. Let's go! Nantok na ako. So, yun guys. Dito na, naglalakad kami papuntang Mines View. Kakagising ko nga, tinan yung buhok ko. Nagraragrats na naman. Yung ganda ng view doon, no? Punta pa dito, meron naman ganito sa Tagaytay. Ito yung isa sa mga pinupuntahan talaga. Yung view dito sa Baguio City. Pag pumasok tayo sa Mines View, mas marami tayo makikita ganyan. Try natin mag-strawberry tao, guys. Tapos bigyan ko kayo ng feedback kung kamusta siya. Nagre-review, no? I-review natin yung taho dito. Review ng tao. I-rate mo na lang, sir. Thank you. Ay, salamat kay kuya. Ayaw nga pala, may straw pa pala to. Hindi matatawag ni strawberry pag na straw. Yun. So yun guys, may straw siya. Ewan ko yung nahalo to ah. Tsaka berry, kaya strawberry. Ube, regular, meron din. Kakanin na lang kami. Harap! Hawakan ko. Halo mo. Oh. Mekos. First impression. Mekas mo na yan. Next person san? Wala na ito sa Tagaytay. Tamis. First impression, Brad. Sarap ang tamis. Kung magkaka-diabetes ka din. Joke lang. Pero kita niyo yung likod ko. Sheesh! Ganda! Dito ko yung Tagaytay dito. Parang Tagaytay. Hindi, joke lang. Joke lang. Pero yun nga, di ba? Makikita nyo. Mas maganda siya sa personal kung tutusin. So, kain muna kami guys kasi wala pa kaming tanghalian. So, nandito kami guys sa rooftop view. Lumipat kami ng pwesto. Ayan. Hindi namin alam kung ano yung mga pinag-order namin. Pero ang ganda dito. Okay. I-tour ko kayo sandali. Wait lang. Lumipat na kasi kami ng pwesto. Dito na kami sa may rooftop na. And ito yung makikita nyo. Ganda. So, meron tayo dito guys na brewed coffee with napkin daw sabi. Hindi, ano to, hazelnut daw. Uy, tanga! Tapon sa'yo. Ang bubo naman. Ito na, dumating na rin yung pagkain namin. Sheesh, sarap naman yan. Mukbang na rin, no? Ano to? Sisi. Tapos, ano yan? Buttered chicken yun actually. Chicken, rice. Parang Korean spicy chicken. Coffee with napkin. Kalamansi with chili. Lahat pala pinakita. So, let's eat. So, pasok na tayo sa Mines View. Let's go! 10 pesos lang, guys. Mapasok ko na ng Mines View. Trip, ano muna tayo? Lakad-lakad muna tayo dito sa Mines View. Ay, may mga bibili kayo dito ng ano. Mini pine trees ba to? Juniper. Daw. Ah, juniper. Ano yun? Malaki ba yan? Kalamay. Hindi puno ba yan? Plantito. Doon kasi sa dulo, guys. Mga ano yun. May makikita view doon. Tapos pwede ka sumakay ng kabayo. Mag-aalas 5 na ng hapon eh. Kaya medyo madilim na eh. Ito yung may malaking aso. Malaki ng aso. Ang cute. Super na. Basta dito talaga sa Baguio, lalaki ng breed ng aso. Kahit yung mga aspin lang. Dito lang yung aso na may workout.
Ito naman yung may mga kabayo. Doon tayo sa dulo, Brad. May magandang view doon. Halika na. Minsan lang yan. Kaya, salamat. Next po, next. Pwede ka sumakay dito sa sakay kabayo. Ayoko. Hindi naman bumangking ako dati dyan. Brad. Sumakay ako dati dyan sa kabayo. Bumangking ako. Pwede po pumasok doon. Pasok tayo doon. Oy, ganda. Nice. Pwede ka kumanap doon kay Pars. Ito. Dalan tayo sa taas, Brad. So, yun. Tambay muna kami kasi bumaba kami dun sa parang bato dito. Actually, napagod kaming dalawa. Dito sa Baguio, kahit na malamig, pero nagpapawisan ako. Okay din pumunta pala ng hapon dito kasi, yun nga, hindi ganun kainit. Compare pag tanghali, tirik na tirik dito. Buti nga makulimlim ngayon. Minsan lang din kami makapunta dito. Sawang-sawahan na kami sa Taal. Sawang-sawahan na kami sa Kabyang sa Taal. At least dito kahit paano, bagong kung makikita. Tsaka parang naging na rin namin, Brad. Naging nakagawian na namin, na yearly. Nagno-norte kami. Kaya, Bucket list ko to eh, na-unlock ko na. oh, di ba? Bucket list pa. Sana all? Nakamotor ah. Nakamotor. CBR pa yan. Sports bike pa yan. May rainbow sa likod ko, guys. So, yan, pabalik na kami sa parkingan namin, sa motor namin. Gawa ng nakabili na kami ng mga dapat namin bibilin dito sa Mines View. Ang nabili namin, ang nabili ko, towel. Towel kasi sa transient na tutuluyan namin, walang towel doon. Kaya nakalimutan kong magdala ng towel, kaya no choice. Actually, matagal na ako pinapabili ni Casey ng towel, no? Ngayon lang, dito lang sa Baguio nakabili. Buset. Si Danny lang nabili niya is mga pasalubong, ayan, mga strawberry jam, and isa pa, pakita mo, Brad. Alam. Mayam, mojito. Yan, mojito tsaka keychain. But yun, ito, balik na kami sa hotel or sa transient. Maliligo ako dun, papahinga, then kinabukasan, biyahe naman kami papuntang highest point. So baka dito ako natapusin ang vlog. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Hiningal ako. Yung no drill. Ride safe. Peace out.